po si Samson Minyon na naninirahan sa bayan ng Calamba. Ako po ay nagtatrabaho sa NutriAsia, Cabuyao, kasalukuyan na facilities technician. Nangyari po yung aksidente nung may binigay sa amin task na nagtayo po kami ng 3 layer ng scaffolding. Yun na po, nagginawa na po namin yung activity. Nung natapos naman po yung activity, nandun na po kami sa pagdidismantle na nung scaffolding. Doon naman po nangyari yung aksidente na nababa po ako noon. Yun po, yung time na yon bigla po siyang natumba. Buo po siyang natumba, as in buo. Tapos dito po tumama sa paa ko nung natumba, dito po sa paa ko tumama yung scaffolding, yung tubo. Nasabi lang kasi sa akin ng isang kaibigan na kapitbahay namin na pwede akong lumapit sa ECC. One of the steps involved po sa Return to Work Assistance Program process ay yung provision of information sa mga clients, sa mga workers, kung paano sila maaaring makapag-avail ng mga benefits with their work-related illness or their work-related accident. So sa kaso po ni Sir Samson Minyon, pumunta siya sa office namin by referral ng one of our previous clients. So fortunately, si Sir Samson Minyon ay maagang nakakuha ng kanya pong easy sickness benefits. Ang purpose ko kasi nun, sir, yung makabalik sa trabaho na nasa tamang proseso. Ang Return to Work Assistance Program is a pilot project po ng Employees Compensation Commission dito po sa Region 4A Calabarzon na na-launch po noong February 28, 2023. Ito po yung product po ng training namin ng Certified Disability Management Profession sa Malaysia way back June 2022. So excited po kami na ma-introduce po yung Return to Work Assistance Program po dito po sa Pilipinas. And ang napili po natin na pilot project is dito po sa Region 4A dahil isa po sa mga industrialized zone po ang Calabarzon. Sinabi nga po ni Sir Jerus na yung case ko po ay pasok po daw dun sa program. Kaya yun po, naging unang step yung magpa-therapy. Bigyan din po nila ako ng financial assistant doon sa pagkatapos ng therapy. Meron pa po palang isa pa yung functional capacity evaluation naman, yung ginanap naman po sa Perpetual. Nakatanggap po ako ng text or message kay Samson na gusto nga pong makipag-meet nila Sir Jerus, sa amin, kay Manchester. And then of course, sabi namin, sige, okay lang dahil maganda yung program ni ECC. Kasi nga gusto nilang mapabilis or gusto nilang tulungan si Samson para yun nga, mapabalik sa trabaho. Nagpapasalamat po ako sa unang-una kay Lord. Siyempre, pasalamat ako kay Lord. Sa company, sa ECC, mga tiga-NutriAsia kasi nagkaroon din po siya ng part na binigyan po din po nila ako ng time na wala akong trabaho noon, na financial din po silang sa department po namin. Kahit ganun mo nangyari sa akin, hindi naman nila ako pinabayaan. Ako po si Virginie Levita, 37 years old, nakatira po sa Naik, Cavite. Dito po nagtatrabaho sa EPSA Rosario, Cavite sa NT Philippines Inc. Company po. Noong March 9, 2021 po, nabangga po ako ng motor habang pauwi po ako galing trabaho. Nung time po na nabangga po ako, may shuttle po na dumaan na katrabaho ko. Sila po yung tumulong sa akin para mandala po agad ako sa ospital. I'm Aubrey Candelosas in the Philippines. I'm currently the QA manager, but at the same time, I'm also working as
full-time PCO and safety officer. So yung time ni Miss Virginie Levita, madaling araw nangyari yun. So going home from night shift. And then we received a message initially kay Chief Mia, QA Chief. So, nirelay yung information na yun kay Miss Stephanie Mejia, which is our first leader, na sumama sa hospital with Miss Virginie. So, good thing kasi talaga, bago namin malaman yung ECC, ang dami nang na-encounter na accident dito na similar kay Miss Virginie. Kaya nung time na ako na yung safety officer, good thing nakapag-train ako dun sa main office ng ECC. So, kapag may chance ako na makapag-share na, sinishare ko sa social media, lalong-lalo na sa mga alam kong nangangailangan ng information. Kasi very, very helpful ang ECC. Noong una, hindi ko po talaga inisip na makakabalik pa ako sa trabaho kasi ano po talaga, yung paa ko talagang putol na, yung buto niya. Si Ma'am Rose po yung tumulong po sa akin para pumasikaso po lahat ng papel na kailangan ko po. Pagpasa po sa SS, tsaka po yung mga ano po sa ospital. Yung pong ECC, bago pa po akong ma-aksidente, nagkaroon po kami ng training sa company tungkol po sa ECC, yung mga benefits po na pwede po namin makuha. Once po na halimbawa ma-aksidente po kami, 1 hour before and after work. Kaya parang naging familiar na po sa akin kung ano po yung ECC. Noong time po na natanggal na po yung bakal ko, tapos unti-unti na po ako nakakalakad, doon na po ako inanuhan ni Ma'am Aubrey na magpa-therapy daw po, na mako-cover daw po siya ng ECC. Sa case po ni Ma'am Virginie Levita is maganda po yung naging practice because mismong yung company niya po ang nag-endorse ng case niya sa Employees Compensation Commission. So doon po, na-assess po natin na qualified po siya sa Return to Work Assistance Program. Doon po na-process po yung kanyang easy claim, easy cash assistance. Naghintay po tayo nung kanyang medical clearance na pwede na po siya ma-endorse sa Rehabilitation Medicine Department. Sinamahan po natin siya sa partner hospital natin para po physical therapy. Ma-examine po siya ng rehabilitation doctor. Ang isa po doon na naging work accommodation ng company is binigyan po siya ng transportation accommodation. So, sinamahan po siya ng company para po mapacheck up si Ma'am Virginie Levita sa partner hospital. And doon po, na-discuss po ng rehab doctor kung ano po yung kanyang treatment plan. Ang mga benepisyong nakuha ko po mula sa ECC ay ang permanent partial disability, cash assistance na 10K, tapos transportation and meal allowance, tsaka po therapy session. At muli pong nakabalik sa trabaho sa tulong po ng Return to Work program ng ECC. Ako si Wilbert Mungan, 57 years old po. Nagtatrabaho po ako sa Oriental Mindoro Electric Cooperative Ormeco bilang isang lineman. Nangyari po sa akin noong January 12, 2020. Naatasan po kami na magpalit po ng posting sa part ng Bungabong area. Tapos sumakit po ako
na, nag-blackout na ako. Yun na lang po. Pag-isip ko, nasa hospital na po ako sa Harapan. Sa nangyari sa akin, hindi ko na po naalala ko lang po. Naalala ko lang nangyari. Po si Danji Atienza, District Chief po ng Pinamalayan Gloria. Yung pong pangyayari kay Wilbert ay hindi naman namin inaasahan talaga at biglaan ang pangyayari na na-aksidente siya sa oras ng trabaho niya. Talagang napag-isip-isip namin na bakit ganon. Saan kami nagkulang? Saan nagkulang ang isa bawat isa sa amin? Paano ko ba? Puputulin yung aking kaliwang kamay. Anong mangyayari sa buhay ko? Kung makakabalik pa ba ako sa trabaho? Kung makakapaghanap pa ba ako ng ibang trabaho? Masusuportahan ko ba yung aking pamilya? Ang pangyayari pong ito ay hindi naman po pinabayaan ng Ormeco. Sa lahat ng pagkakataon na kailangan niya ng tulong namin, nandun kami ang Ormeco. Hinanapan namin siya ng magiging pwesto niya sa kooperatiba sa Ormeco para hindi niya mapabayaran ang kanyang tungkulin sa kanyang pamilya. Naging lead man siya sa aming heavy maintenance sa kabilang distrito. Hindi naman kami nagkamali. Kahit na ganun ang kanyang sitwasyon na braso na wala, ganun pa rin magtrabaho siya. Sipag. Hindi kami nagkamali. Nakilala po namin ng ECC dahil po sa nurse namin sa Ormeco. Inilapit po niya sa ECC. So, hello, I'm Joanne Moniesa. I am the Chief Physical Therapist of Maria Estrella General Hospital dito po sa Calapan, Mindoro, no? So, Sir Wilbert Mungag was referred to us for evaluation, sa Dr. Roda Goco evaluation. Ngayon, dumating dito si Sir Mungag na may inability to perform activities na nagre-require ng shoulder and elbow movements. So si Sir, nag-complain siya noon na hindi magamit yung prosthesis kasi hindi niya to ma-flex yung elbow and also hindi ma-flex ang shoulder. So upon assessment namin, meron na siyang the reason bakit hindi niya to ma-flex or hindi niya to matupi kasi may bone-to-bone problem na si patient pagdating dito sa elbow end. So, sa assessment namin, ang nakita namin, gagawin namin is, kailangan i-exercise namin yung shoulder blade muscles niya. Ako po ay nagpapasalamat sa ECC dahil sa maraming tulong na ibigay nila sa akin. At sa mga kapwa kong empleyado na nagkaroon ng related na aksidente, maaari po tayo lumapit sa ECC para sa mga binibigay nila mga services na nagmumula sa ECC. Ako si Wilbert Mungag at ito ang aking kwentong ECC.